What's up mga boss? Kumusta kayo? Welcome naman sa bago nating video. So this video ay full wave natin tong XRM 125 carb. So bakit ba kailangan natin i-full wave mga boss? Kasi nagkabit tayo ng mga accessories sa motor natin. Nagkabit tayo ng blue water. Nagkabit pa tayo ng 2 alarm system. Marami tayong kinabit dito mga boss. Pag nagdagdag kayo ng accessory sa motor nyo mga boss, so kailangan talaga natin na i-full wave para iwas lobat yung baterya natin. So bago tayo magsimula mga boss, no, please subscribe this video and don't forget to click the bell button para ma-update ka pag may bago naman tayong upload na video. So let's go! Ito lang yung kailangan natin. Unang-una, yung pang change oil sa motor niyo. So choose niyo kung anong mas maganda na oil na ilagay niyo sa motor niyo. Tapos 17mm na back rinse para sa pang change oil. Tapos cutter. And then 10mm na wire rinse mga boss, no. Kung mayroon kayong 10mm na T-rinse, mas maganda. Dito, soldering iron, pinaka-importante ito mga boss. At soldering lead. Unang-una, itong rectifier regulator 5 pins na pang full wave. Nabili ko lang to siya mga boss sa halagang 350 pesos. Ayan. So, let's go. Punta na tayo sa motor. Yan. So, i-change oil na natin to mga boss, no. I-drain lang natin yung oil natin kasi since na kailangan naman talaga natin na i-change oil tong motor ko. So, i-change oil na lang natin. So ayan, habang naka-drain yung oil natin mga boss, so buksan lang natin tong crankcase sa motor natin kung saan nakapwesto yung stator natin. So kailangan lang natin dito ng 10mm na wire rinse. Kung mayroon kayong T-rinse mga boss, mas maganda. So tanggalin lang natin to mga boss, no, habang naka-drain yung oil natin. Ayan na siya mga boss. Ito na yung hitsura niya. Ito yung stator natin. So natanggal na natin mga boss, no. So tanggalin lang natin tong stator natin galing sa crankcase niya para ma-modify natin. Yan siya. Natanggal na natin yung tornilyo nakakapit sa stator natin. So next naman mga boss, ito namang tornilyo na nakakapit sa pulser natin. Medyo matigas siya mga boss, no. At saka madulas pa kasi merong oil. Yan, maluwag na yung tornilyo. So tanggalin na natin. Tanggalin natin to ng buo mga boss, no, tong stator at saka yung pulser. So tanggalin lang natin. So ayan na siya, natanggal na natin. So first gawin natin dito sa stator natin, tanggalin natin tong kulay yellow. Kulay yellow lang yung tanggalin natin dito mga boss, no. Huwag niyo nang pakialaman yung ibang kulay dyan. Dito sa stator natin mga boss, no, mayroon lang siyang 4 na wire. Itong nakita niyo mga boss, itong kulay green, yan yung galing sa ground. Yan yung ground sa stator natin. Tapos yung white, galing yan sa charging. Yan yung charging. Tapos yung yellow mga boss, yan yung tanggalin natin, galing yan sa light coil. Yan yung light coil, galing sa ilaw natin mga boss, no. Pag naka-stator drive yung ilaw ninyo, dito yan galing sa kulay yellow. So tanggalin lang natin tong kulay yellow mga boss, no. Tapos basta tanggalin muna natin tong kulay yellow. Maya muna tayo mga boss, no. Baka may magsabi naman dyan, may mag-comment naman na malabo daw ako magturo, hindi daw nila nakuha. Yan, so basta ginawa ko lang yung base ko dito para makapag-share sa inyo kung ano man yung knowledge ko dito about sa pagmotor, about dito sa motor. Yan. So, tanggalin muna natin tong kulay yellow mga boss. Kung may katanungan lang kayo mga boss, comment lang sa comment section.
i-guide ko naman kayo kung mayroon naman kayong katanungan. Yan siya. Yan siya, natanggal na natin yung kulay yellow. Tapos doon natin yan i-connecta sa ground ng stator natin mga boss, no? Mayroon lang tayong ikakat dito sa stator natin, tapos i-connecta natin dito sa kulay yellow. Tapos hanapin natin yung ground ng stator coil natin mga boss, no? Kasi idugtong natin yan sa kulay yellow mga boss, no? Baka magkamali kayo dito ng putol mga boss, baka hindi yung kulay green. So ibig sabihin pag ground hindi kulay green mga boss, kundi yung ground ng stator coil natin. So yung ground ng stator coil mga boss, dito siya, nakakonekta siya dito sa ground din ng stator natin, yung kulay green. Meron siyang ano dito mga boss, no? Yan, so ikakat lang natin yan. Yan siya mga boss, naputol na natin yung yan yung ground ng stator coil natin. Kinat natin, tapos idugtong natin yan sa kulay yellow. So ang pinakahirap dito mga boss, no, paghanap sa ground ng stator coil. Yan siya mga boss, idugtong natin yan sa kulay yellow. Yan, galing siya dito mga boss, no, katabi ng green, kulay green ng stator natin. Yan siya. Yan yung ikakat natin. At i-tap natin yan. Idugtong natin yan sa kulay yellow na tinanggal natin kanina. Yan siya. Yan. Idugtong natin yan mga boss. Tapos punasan lang natin mga boss, no? Kasi medyo nabalot siya ng oil. Kiskisan lang natin to siya para matanggal yung varnish niya. Para kumapit yung panghinang natin dito mga boss, no? Pag direkta natin yan ihinang or isolda, so hindi kakapit yung panghinang natin dito. So kiskisan lang natin, tanggalin lang natin tong mayroon siyang varnish. Yan siya, hanggang pumuti siya mga boss, no, para kakapit yung panghinang natin. Yan siya, kiskisan lang natin. Pati rin tong terminal ng ano natin, terminal ng kulay yellow. Huwag nyo nang tanggalin mga boss itong terminal na to. Kung baka sakaling ibalik ninyo sa half wave, so madali lang ninyong mabalik. Yan siya, punasan natin mga boss, no, kasi ano siya, nabalot talaga siya ng oil. Yan siya. Tapos pagdugtong natin yan mga boss, yung pinutol natin, yung ground ng stator coil, idugtong natin yan sa kulay yellow. Ayan siya, dugtong lang natin mga boss, no. Yan, nadugtong na natin. Pagkatapos natin idugtong, so hinangin na natin. Para kailangan natin talaga na hinangin mga boss, no, para ano siya, para hindi siya lang magkalos contact. Talagang kapit na kapit talaga silang dalawa mga boss, no. Yan. So hinangin lang natin ng mabuti. Dapat mainit talaga yung panghinang niyo dito mga boss, no, para mahinang nyo ng maayos, para luto talaga yung panghinang ninyo. Medyo ko lang pa, hinangin natin mabuti. Ganyan lang siya mga boss, no. Napakadali lang to i-convert sa full wave tong stator ng XRM. Yan siya, nahinang na natin. Yan. So pwede nyo lagyan ng shrinkable tube mga boss, no. Yan siya. Kung wala kayong shrinkable tube mga boss, pwede nyo naman walang shrinkable tube. Medyo maliit yung shrinkable tube natin, pwede, hindi na siya mapasok. So pwede na hindi na natin lagyan. I-strap lang natin para siguradong hindi gagalaw na to. Yan siya. So to make sure nga hindi na talaga siya matanggal mga boss, no, nahinang na natin ng mabuti. Yan. So ganyan lang. Yan siya. So hindi magkasya yung shrinkable tube natin. Sayang. So pwede naman walang shrinkable tube mga boss, wala namang magiging problema dyan. So ayan siya mga boss. Yan, yung kulay yellow, tinugtong natin sa ground ng stator coil natin. Yan siya. Yung ground mga boss, galing yan dito sa, ayan, katabi ng kulay green. Kinat natin. Yan siya.
Baka magkamali kayo dito mga boss, no, ng putol. Yan, baka yung kulay yellow or baka yung kulay white yung maputol ninyo. Yan siya. So mayroon naman kayong idea dito mga boss, kasi magtapatan talaga yan, yung kulay yellow at yung kulay white, baka yung maputol. So itong ground mga boss, wala siyang katapat. Para hindi kayo malituhan mga boss, note, ito talaga yung stock ng stator ng XRM natin. Yan siya. Nasira lang to kasi mayroong problema doon, since na bago kong bili. Mayroon siyang problema mga boss, no, kasi mayroon siyang factory defect. So dito sa stock, yung kulay green mga boss, no, magkaiba siya. Yan siya. So ipakita ko sa inyo. Yung kulay white mga boss, ito siya, kulay white. Yan yung katapat niya. Tapos yung kulay yellow, may katapat siya. Yan siya. Tapos yung kulay green, nakaiba siya mga boss, no, ng connection. Yan siya. Tapos yung ikakat natin dito mga boss, no, yung ground sa stator coil, ito siya. Yan siya. Wala siyang katapat mga boss, no. Yan yung ikakat natin. Yan siya. Yan yung ikakat natin. Okay. So tapos na natin i-modify itong stator natin. So ibalik na natin dito sa kanyang crankcase. Yan siya. Okay, nabalik na natin yung stator sa kanyang crankcase. Ayan siya. So next gawin natin dito, yung kulay yellow at white mga boss, tanggalin natin yan. Kasi yung dalawa, blue at green, yan yung ground at saka galing sa pulser. Yung tanggalin natin dito, yung kulay yellow at white lang. So i-disconnect natin yan. Tinanggal natin yung kulay yellow at white mga boss, kasi doon natin yan i-connecta sa regulator natin na pang full whip. Yan, so tanggalin lang natin to, tapos ibalik lang natin to sa ating makina. Ibalik na natin yung crankcase. Yan siya, natanggal na. So ibalik na natin to mga boss. Let's go. Yan, nabalik na natin. Ito yung kulay yellow at white. Yan, dinisconnect natin. So ibalik lang natin tong socket mga boss, no, kung saan natin binunot. Yan, dito na tayo sa regulator natin na pang full wave. Ikat lang natin tong socket niya mga boss, no, since na hindi naman natin to kailanganin. Kailangan natin ikat. Dito sa stator, sa regulator natin na pang full wave mga boss, no, mayroon na siyang 5 wire. Yung kulay yellow at orange dito mga boss, doon natin yan i-connecta sa dinisconnect natin kanina na kulay white at yellow galing sa stator natin. So dugtungan lang natin yan ng wire para makonektahan natin papunta sa kulay white at kulay yellow galing sa stator. Ayan siya, na dugtungan na natin ng wire mga boss, no, yung kulay yellow at orange. Ayan, dugtungan lang natin ng wire mga boss para itap natin yan papunta sa kulay white at kulay yellow galing sa stator natin. Yan, ito siya. Yan yung dinisconnect natin kanina, yung tinanggal natin galing sa socket ng stator. Kahit magkabaliktad mga boss, kung saan mapunta yung kulay yellow, saan mapunta yung kulay orange, walang problema. Itap natin dito mga boss, no. So para hindi na kayo mahirapan, huwag nyo na tanggalin tong terminal, para in case na gusto nyong i-half wave, so nandyan pa rin yung terminal, madali nyong ibalik. So itap lang natin to, yung kulay orange at kulay yellow dito sa kulay yellow din na kulay yellow din at kulay white dito sa galing sa stator. Itap natin yan mga boss. Kahit magkapuliktad mga boss, no, ulitin ko lang, walang problema yan. Yan siya. So itap lang natin silang dalawa dyan. Yan, natap na natin. Yan siya. So punta na tayo doon sa stock na regulator natin mga boss, no. Yan siya. Ito yung socket galing sa stock ng regulator natin. Tinanggal na natin yung stock ng regulator natin. So dito sa regulator natin na pang full wave, ayan siya. Ang natira, kulay green. Yung kulay green, doon natin yan i-connecta sa kulay green din ng
wire galing sa stock ng regulator natin mga boss, no. Yan. So i-connecta natin yan sa kulay green din na wire galing sa regulator natin. Ayan siya. So yung socket dito sa regulator ninyo mga boss, wag nyo na ring putulin para in case na gusto nyo ibalik yung stock, so nandyan pa rin yung socket. Yan. Kinonekta natin yung kulay green. Green to green yung connection natin dito mga boss, no. Yung green ng regulator natin sa full wave. Konekta natin sa kulay green din ng wire galing sa stock na regulator natin. Tapos i-tip na natin. Yan siya, na-tip na. So next naman, ang natira dito mga boss, galing sa full wave ng regulator natin, kulay red at black. Yung red mga boss, doon natin din konekta sa red din ng wire galing sa stock na regulator natin. So balatan lang natin tong kulay red mga boss, tapos itap natin yan sa kulay red ng wire galing sa regulator natin na stock. Yan, red to red, tapos green to green. Ayan siya. Yan yung connection natin dito sa regulator na pang full wave. So itap lang natin dito. Yan. So dandahan lang, baka maputol. Yan. Tap lang natin yan, tapos i-tape na natin. Yan, na-tap na natin yung kulay red. So finally, isa na lang yung wire dito. Yung kulay black mga boss, doon natin yan i-connecta sa kulay yellow ng wire. Galing yan sa wire ng regulator natin. Ito siya, kulay yellow. Diyan natin itap yung kulay black. Itap lang natin dyan mga boss, no. Yan, natap na natin yung black papunta sa kulay yellow. So hindi pa tayo tapos dyan mga boss. Lagyan muna natin yan ng extra wire kasi kailangan natin ng extra wire, kasi itap natin papunta sa accessory wire nang magkaroon ng power pag i-on natin yung ignition switch sa motor natin. So yan, lagyan lang natin ng extra wire mga boss, no. Tapos pwede na natin itip. Tapos itong extra wire na kinonekta natin sa kulay black at sa kulay yellow, yan, yung black na kinonekta natin sa kulay yellow, doon natin yan i-connecta sa accessory wire. Dito sa placer mga boss, mayroon na siyang accessory wire dito. Magkaroon na to ng power. Itong kulay black na to galing sa placer, magkaroon na to ng power pag i-on natin yung ignition switch. Dito natin to i-connecta. Itong yan, connecta natin dyan mga boss, no, para magiging battery operated na yung headlight natin. Kung ano may yung naka-stator drive, naka-battery operated na siya. Yan siya. So itap lang natin dito. Yan siya, natap na. Tapos i-tip na natin para iwas grounded. So i-tip lang natin. So ganyan lang kadali mga boss, no. Ganyan lang ka simple mag full wave dito sa XRM carb. Yan, itip lang natin lahat mga boss, no, para malinis siya tignan. Itong socket na to, itip rin natin para hindi siya mapasukan ng tubig. Tapos pwede na natin to i-try. Itip natin ang dapat itip, tapos linisin, dapat linisin, ibalik, dapat ibalik, tapos try na natin. Ganyan lang kadali. Yan siya. Tapos yung oil natin, no, dinidrain natin kanina, so baka malimutan natin lagyan ng oil. Yan. So balik na natin yung oil. So yan na siya mga boss, nabalik na natin lahat. So yan, nabalik na natin, nalinis na natin, dapat malinis mga boss, no. So try natin. Start natin yung motor. Yan siya. So yung reading niya dito mga boss, 12.1. Yan, start.
dapat mga boss yung reading niya dito 14.5 or 14.7. Dapat hindi siya aabot ng 16 volts mga boss, no, kasi pag umabot ng 16 volts, so ibig sabihin nun palpak yung ano natin dito, installation or yung pag full wave natin. Yan. So, ibig sabihin nun, mga boss, okay siya. Hindi umabot ng 15. Ang pinaka maximum niya dito mga boss 15.2. Ganyan lang. Hindi na lalagpas sa 15.2 pag naka full wave ka. Okay lang pag hindi naka full wave. Normal lang sa pag stock mga boss, umabot siya ng 15 plus. Pero pag naka full wave mga boss, bihira nang umabot siya ng 15.2. Nasa 14.9 ganyan. So dito 14.6. So ganyan lang pag full wave mga boss, no. Sana nakuha niyo mga boss. Kung may katanungan lang kayo, comment lang sa comment section, and don't forget to subscribe this video mga boss, and don't forget to click the bell button para ma-update kayo pag may bago naman tayong upload na video. So thank you and ride safe.